Paubos na yung mga stocks namin sa bahay at sa aming Korean resto, kaya mamimili muna ako ng mga kakailanganin. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Pupunta ako ngayon sa supermarket kasi malapit nang maubos yung mga stocks namin sa bahay, kaya kailangan ng mag-restock bago pa kami maubusan ng pang-ulam for the next few days. Pero bago yon, dumaan muna ako sa school ng mga bata para sunduin sila. Half day lang din kasi sila ngayon, kaya ako na yung sumundo. May mga errands din kasi akong kailangan na puntahan, kaya isinama ko na lang sila para sabay-sabay na lang kami. Pagkasundo ko nga sa kanila, dumaan muna kami sa supplier ko para sa Korean resto namin kasi bibili lang ako ng mga karagdagang stocks. May mga naubos na rin kasing ingredients at supplies, kaya magre-restock muna ako para ready na ulit for next week at tuloy-tuloy yung operations. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa mall at pumunta muna ako sa nagbebenta ng mga school supplies kasi bibilhan ko muna ng ID holder si Basti kasi yung ID holder niya ay nasira niya kaya kailangan na ng bago. Etong dalawang bata naman, kakadating pa nga lang namin sa mall ay nagyayaya na nga kumain ng lunch kasi nagugutom na daw sila. Sakto rin na 12 PM na kaya dumaan muna kami sa food court para kumain at magpahinga sandali bago mag-grocery. Naghanap nga kami ng makakainan at umorder nga ako ng pagkain na gusto nila tulad netong siomai na talagang paborito nila, tapos umorder lang din ako ng beef bulgogi. Gutom na sila. Lunch namin, hungry food. Tapos, this one, beef If this bulgogi. is very hot, then will it burn the pasta? Isa some beef bulgogi din. I'm wondering what's in the case of gonna be. Answer. Your grades are bad. Just like your attitude. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na agad kami sa grocery at kumuha na agad ng cart. Una ko ngang nadaanan itong bread section at kumuha lang ako ng isang malaking tinapay. Bukod nga pala sa pangbahay namin, bibili din ako ng mga pangmeryenda para sa mga nagtatrabaho namin sa bahay. Kaya naghanap din ako ng madaling kainin tulad netong mga tinapay, palaman at biscuits na pwede nilang kainin kapag break time nila. Kumuha na rin ako ng burger bun para naman sa babaunin nila Ate Sam at Basti sa school at nakita ko nga rin pala tong grapes na buy one take one kaya kumuha na rin ako. Tapos kumuha na rin ako ng iba't ibang parte ng manok tulad nitong chicken wings, tapos nag-add na rin ako ng drumstick para sa tinola na balak kong lutuin at chicken breast naman dahil plano kong gumawa ng chicken katsu para sa babaunin nila sa school. Usually talaga pag nag-grocery kami ay maramihan na yung kinukuha ko, tapos nilalagay ko na lang sa freezer kasi medyo malayo yung palengke at supermarket sa amin kaya kailangan talagang mag-stock ng mga pagkain. Kumuha na rin pala ako ng gatas at green tea at actually last year pa ako nagsimulang mag-switch sa green tea at sinubukan kong itigil yung pag-inom ng kape at so far ay okay naman para sa akin. Sunod naman dito sa mga biscuits, sa tinahayaan ko nga silang kumuha ng mga gusto nila kasi para sa pambaon nila yon. Bukod kasi sa sandwich ay pinapadalhan ko pa sila ng mga karagdagang biscuits sa school para in case na magugutom sila ay may makakain sila, lalo na si Basti kasi hindi naman siya nagbabaon ng pera. Hindi na rin pala ako bumili ng mga gulay dito sa supermarket kasi gusto ko sa palengke na lang ako bumili kasi mas mura doon. Pagtapos naming mag-grocery ay nilagay na namin isa-isa yung mga napamili namin sa likod ng sasakyan at nagpatulong na nga lang din ako dito kila Ate Sam at Basti. Tapos bumiyahe na kami papunta sa resto namin kasi binaba ko muna yung mga stocks na binili namin at nakalista na din naman na sa akin yung mga additional stocks kaya sa Monday na ako babalik dito. Dumaan na nga rin pala ako sa palengke at bumili na ako ng mga gulay. Medyo na-late na nga ako ng dating kasi nagliligpit na sila ng mga paninda nila kaya ito na lang yung mga nabili ko. Nakabili ako ng pansinigang, pang tinola at pang swam na manok kaya okay na rin yun. Babalik din naman ako sa aming resto sa Monday kaya dun ko na lang din siguro dadagdagan ito. After noon ay umuwi na rin kami ng mga bata sa bahay at ibinaba na lahat ng mga napamili namin. Pinunasan ko na nga rin pala itong likod ng sasakyan kasi may tumulo pala sa mga pinamili namin at hindi ko na namalayan. And syempre, bago natin tapusin itong video na ito, ay papakita ko muna sa inyo yung progress ng pagpipintura nila. Unti-unti na nga nilang lalagyan ng primer yung kalahati ng bahay at nakapagsimula na silang maglagay ng top coat na sugarcane o yung off-white na kulay. Medyo halos pareho lang pala yung kulay ng previous na pintura sa bago, pero mas dark lang ng kaunti yung bagong pintura. Yun lang, Momshi! Bye!